Magandang hapon po sa inyong lahat. Ipagpaumanhin po ninyo na nagkakaroon po tayo ng kaunting problemang teknikal sa larangan po ng ating sounds. Pero kagaya po ng nasabi ko sa inyo, huwag po nating hahayaan na tayo ay magkaroon ng distraction sa ganitong klaseng mga pagninilay natin. No? Naniyahan ko po kayo na maglaan, manatili sa ating disposisyon ng pananahimik at sama-sama po nating pagnilayan ang Ebanghelyo sa linggong ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, at ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At naisusuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa buhay po natin, mga minamahal na kapatid kay Kristo, kagaya po ng nabanggit ko sa inyo sa mga nagdaang pagninilay, sa kasalukuyang sitwasyon at mga kaganapan sa ating kapaligiran, bago po talaga tayo maniwala ay nagiging napaka mapagkilatis natin. No? Halimbawa po, nauuso ngayon yung mga online shopping, no? Kung saan tayo po ay nakakakita ng mga maaari nating mabili o gusto nating bilhin, pero isa din po sa bahagi ng ating nakikita sa online shopping na ito sa pagpili sa mga produktong nais nating tangkilikin ay yung reviews. Gusto nating maging matalino sa larangan ng pagbili. Kung talaga bang epektibo yung produkto, kung ito ba ay maayos, ito ba ay mapapakinabangan ng matagal, marami ba ang bumili nito? Kamusta naman kaya yung mga nakabili? Okay kaya? Para sa gayon, saka lang tayo maniniwala na, ay sige nga, bibilin ko na, okay na yun sa akin. No? Kumbinsido na ako. O kaya naman sa larangan ng mga pangyayari sa buhay. Minsan maaaring meron tayong damdamin na, hanggang hindi ko nakikita, hindi ako maniniwala, kagaya ni Tomas noong sabihin sa kanya na ng mga kapwa-alagad niya na nakita na nila si Jesus, pero para sa kanya, hanggat hindi ko nakikita ang mga butas sa kanyang mga kamay, dulot ng pagkapako kay Jesus sa krus, no? At naisusukot ang daliri sa tagiliran ni Jesus na sinibad naman, ay hindi siya na magagawang maniwala. Yun nga ang kaisipan na to see is to believe. No?
Yung bang pag nakita ko, dun lang ako maniniwala. Dun ko lang masasabi, totoo nga. Mga kapatid, sa larangan ng ating pananampalataya, lagi nating tatandaan, makikita at mamamalas natin ang presensya ng Diyos kung tayo ay magiging bukas sa mga biyaya at grasya na ipinagkakaloob niya sa atin. Halimbawa po, pagising natin sa umaga, tinuturing ba natin na ang buhay ay biyaya ng Diyos at kaloob niya sa atin? Yun bang kapag naimulat natin ang ating mga mata, alam natin, ang una nating naramdaman ay ang presensya ng Diyos sapagkat nagmula ang buhay natin sa Diyos. Pangalawa, yung pag-ibig na nararamdaman natin at ipinadarama natin. Nakikita rin ba natin na ito ay ganap na presensya ng Diyos na nasa piling natin? Pangatlo ay yung nakagawa tayo ng mabuti at ginawan din tayo ng mabuti. Nakikita ba natin ang mukha ni Jesus na nasa piling natin? Kaya ang mata ng pananampalataya ay magdadala sa atin palagi sa pakikipagtagpo kay Jesus sa maraming pagkakataon. Yung bang huwag nating pag-alinlanganan ang presensya ng Diyos o pagdudahan ang presensya ng Diyos sapagkat ang Panginoon ay kasama natin araw-araw, oras-oras, o sa bawat sandali ng ating buhay. Kaya nga po pag tayo nagdarasal, di ba? Napakahalaga ng ating pananampalataya na kausap natin ng Diyos. Bakit? Kasi, kumbaga, nandyan lang naman siya, nakikinig siya sa atin. Nais niya rin makipagtagpo sa atin. Kaya nga kapag tayo nagdarasal, kailangan muna nating pawiin at tanggalin sa kalooban natin ang lahat ng mga nagsisilbing hadlang para makita natin ang Diyos na sinasampalatayanan natin. Kaya ho, sa ikalawang linggong ito ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, pinapaalaala sa atin na sa larangan ng ating pananampalataya, doon lang natin magagawang makita at makatagpo ang buhay na Kristo. Sa hapon pong ito, muli meron po tayong inanyayahan upang magbahagi sa atin ng kanyang kwento ng pananampalataya. Siya po ay isang lingkod simbahan, isa pong miyembro ng tinatawag na Couples for Christ at ng Family Life Ministry ng St. James the Greater Parish. Siya po ay walang iba kundi si Sister Lydia Tabera. At hayaan po niyo na kontakin ko po siya sa pagkakataong ito. Hello po, Nanay Lydia, magandang hapon po sa inyo. Hello, Nanay? Naririnig niyo po ako, Nanay Lydia? Ay, hindi, kasi naka-mute po pala ako. Tatanggalin ko lang po yung mute. Hello? Nagkakaproblema po tayo sa linya, pero sikapin po natin na tawagan ulit si Nanay Lydia sa kanyang linya para atin siyang makausap at maging akalakbay po natin sa hapon na ito. No? Ito po, pati po yung pagtawag ko ngayon ay live. No? Tingnan natin kung tayo po ay makakakonekta, Nanay Lydia. Tawag po tayo. Nakakatuwa naman. Ayun! Nay! Magandang hapon po sa inyo. Oo, nawala po tayo. Oo. Ayan, hintayin ko lang po yung video nyo. Ayan.
Yun. Nay, kamusta po kayo? Mabuti po ako, mabuti po kami. Welcome po sa ating Spirit you all. Ayaw po, totoo po yan. Miss na rin po namin kayo sa ating mga gawain dito sa seminaryo. Nanay, magandang hapon po sa inyo. Nandito po tayo ngayon sa ating online faith sharing at ating po pinagninilayan ang kasalukuyang pandemya na nararanasan natin at kung paano po natin nagagawang maiugnay ang ating pananampalataya. Pero kung bago ang lahat, Nanay, baka pwede pong pakilala po kayo sa ating mga kasama dito ngayon na nakikinig sa atin. Peace be with you all. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Sister Liz Cabrera, isang member ng Couples for Christ. At nagsiserve din po ako sa St. James the Greater Parish bilang head of the family and life. At kasama pa rin sa lectors and commentators at choir. Nagsiserve din ako sa OLP, kumakanta din po kami. Yun po. Nanay, sa punto pong ito na tayo po ay nasa enhanced community quarantine, no, dulot po ng pandemic na ito, pandemic experience na atin po ngayong pinagdaraanan. Kamusta po kayo? No? Kamusta po kayo? Yun po yung pamilya nyo. Ano po, paano nyo po nakikita o tinitingnan yung sitwasyon na ito ngayon na ating nararanasan? Father, may bahagi ko lang po kasi naranasan namin to sa unang bugso ng COVID-19. Na-admit po ako sa hospital dahil nagkaroon ako ng sakit na tawag na cellulitis. Ang dahilan daw ng cellulitis na ito, sabi ng doktor, ay dahil sa varicose veins. Wala naman akong, nung chinek up nila ko, wala akong nakuha nilang mga may problema sa dugo, wala lahat. Kahit na culture, wala po. And yun ang sabi nga ng doktor, baka dahil talaga sa varicose veins. Ang problema lang po doon, ang paa ko ay nagkaroon ng blister, pumutok at ito, at nahirapan ako lumakad. Talagang mag ako, hindi na ako halos hindi makalakad. Nangyari po dito, nagkaroon kami ng agam-agam ng mag-asawa. Paano kayo mangyari sa amin? Na-admit ako sa ospital. Una-una, kami lang ding apat sa bahay namin. Ang apo ko at ang anak ko. Samantalang anak ko, pumapasok din sa trabaho. Then ang apo ko, hatid sundo ng asawa ko sa school. Yun, ang dami pumapasok sa isipan namin na paano gagawin namin sa buhay namin, may COVID pa. Una-una, inisip ko po na nag-alala talaga kami. Iniisip ko po unang-una na ang financial stability namin. Kasi ngayon lang ako na-admit na walang health card. Ang pangalawa po, yung sitwasyon na walang maghahatid ng ako, ang anak ko pumapasok. Ang pangatlo po, yun ang kinatakutan ko. Kasi sa ospital, sa loob ng hospital, ang mga doctors, nurses, at mga aides, yung nakasalimuhan namin sa room ko, ay hindi mo alam na may nakasalimuhan din sila. Baka may COVID, lahat agam-agam po, Father, sa totoo lang. Then, ang nangyari doon, parang nagkaroon ako ng takot. Nagkaroon ako ng, parang nawala yung pananampalataya sa Panginoon. Yun. Ang ginawa namin mag-asawa, nagdasal po kami, kami yung dalawa na sana naman, taos puso kami nanalangin na magampanan namin o maano na malampasan namin itong mga pagsubok na ito. Nakakatakot din po kasi habang nasa ospital ka, mangamba ka, ang dami mong iisipin. Pero sa totoo lang po, minsan yung takot na yun, parang nawala akong pag-asa na baka malampasan namin lahat ng mga pagsubok na to. Humingi din po ako ng mga prayers sa mga kaibigan ko, sa mga kaibigan kong pare, na sana man lang malagpasan namin ito sa kapatiran ng Couples for Christ. Pero isipin mo, Father, kahit
maghingi ng mga prayers, nahirapan din kasi walang social media, walang internet doon sa ospital eh. Lahat through text. Yun. Pero naniwala ako na nakarating din sa lahat yun ng mga kaibigan ko. Then, sa patuloy namin panalangin, biglang sumabit sa isip namin, bakit hindi ako magtitiwala sa Diyos? Parang tulad ni Tomas, hindi ako naniniwala kasi hindi ko nakita ang mga tulong niya sa amin. Bakit nagkaganon kami? Kasi minsan natanong ko sa sarili ko, nagsiserve ako. Bakit ganon ang nangyari sa amin? Then, nagpa-dilate ako ng takot. Therefore, yung fear, Father, yun ang nananaig sa amin. Paano namin fear sa situation, fear sa COVID. Yun ang pinakaano namin. Humingi po ako ng kapatawaran sa Panginoon, sa Father, sa Kanya. Dahil, bakit ganun ang feeling ko? Parang napabayaan ako. Pero sa totoo lang po, parang nagkaroon ako ng kasalanan sa Kanya. Kasi, hindi ako naniwala. Hindi ako nagtitiwala sa Kanya. Yun, Father, doon tapos, na nangyari sa amin noon, ang bait talaga ng Panginoon. Kasi hindi namin nakalain, lahat nalampasan namin yun. Ang daming tumulong, ang daming nananalangin sa amin, ang daming, lahat naging easy sa amin, Father. Hindi yung mabigat namin, nalampasan namin lahat for 2 weeks na admit ako sa ospital. Lahat ng mga financials namin, nalampasan namin. Lahat naiayos namin. Wala, Father, talagang mabait ang Diyos. Amen. Totoo lang. Yung takot, lahat naayos ko yun. Hanggang lumabas ako sa ospital, doon ako nagpatuloy ng pagpagaling sa bahay. Isipin doon ko nakita din sa social media, Father, sa dami palang nanalangin sa aming sitwasyon. Hindi mo pala kalain, pag ganun pala, hindi mo maranasan na akala mo napabayaan ka na. Kasi walang bumisita si COVID. COVID po yun, Father, eh. Walang bumisita sa akin sa ospital. Minsan maisip mo, bakit kaya? Pero naisip din namin, may COVID, mahirap din, di ba, sa ospital. Yun, sa totoo lang, Father, pag nagtiwala ka pala, nananalig ka pa pala, at yung pagmamahal sa kapwa na bigay mo sa iba, ay maramdaman mo pala ngayon na ikaw ay nangingailangan. Yun po. Then, may share ko rin po, naalala mo yung tinawag mo yung tulong niyo sa amin, na mag-share ng mag-invite ng mga nangangailangan. Then, tapos, hindi kami nagdadalawang isip, Father, na humindi sa iyo kahit sa kalagayan namin. Ay, ako hindi pa masyado totally magaling. Pero ginawa namin ng paraan na makapagbigay kami o madugtungan namin yung mga tulong nyo para sa ibang nangangailangan. Ang ginawa ng asawa ko, siya yung namimigay ng mga forms. Then tapos, kinukuha niya yung iba na hindi natin sa bahay, kinukuha niya yon. At nung namimigay na kami ng gift check, isa-isa namin silang pinapunta sa bahay. At yung ibang may group naman kami, isa-isa din namin kinuha doon sa grupo na yon. Sa totoo lang po, isipin mo, pag sales smooth din talaga, Father, pag naniniwala ka, pag tumulong ka sa kapwa, pag nagmamahal ka sa kapwa, sales smooth lahat, yung kung anong kailangan natin para sa ibang tao, lalo na sa kasalukuyang nangyayari sa bansa natin. Yun, Father. Ang may sabi ko lang po, ang may dahili ko lang po, na kung magtitiwala ka, kailangan mo magkaroon ka ng peace sa isipan mo, magkaroon ka ng pagmamahal sa kapwa mo. Ang pinakamatindi doon po, kailangan magtitiwala ka at mananampalataya ka po sa Panginoon. Kasi lahat ng mga kaagam-agam, mga pagsubok,
malinis yung tanong ito. Magampanan mo lahat kung ano mang kailangan gampanan. Yun po, Father. Nanay, alam niyo po kanina habang ako'y nakikinig sa inyo, no, una po ay nakita ko po kung papaano ninyo nagawa na unti-unti po na bumangon mula po sa karanasan na inyong naranasan nung kayo po'y nagkasakit. Siyempre halo-halo na po no? Siyempre bilang tao po ay talagang dumadating sa punto at sandali na dumadating yung parang nahihina, nawawala ng pag-asa, pumapasok na ang takot at pangamba. No? At kung titingnan po natin talagang kapag pumasok na ang takot sa buhay ng isang tao, talagang mahihirapan siya na makita ang pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Marahil ito rin po ang dahilan kung bakit laging sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Kasi ang isang taong punong-puno ng takot at pangamba, lalo lang niya na makikita ang mundo na parang walang may dudulot na mabuti sa kanya. Pero kapag ang isang tao ay mayroong kabukasan, mayroong pagtingin ng mayroong pananampalataya, doon niya unti-unting makikita ang pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Kaya nga po, araw-araw, no, tinan niyo po, mapapansin ninyo, kahit po sa inyong sharing, tama po kayo no? Nung sinimulan niyo na po na buksan yung sarili niyo at ibalik sa tamang direksyon ng pananampalataya, ng pagdarasal, ng kabukasan ng kalooban at kababaang loob na tanggapin na kailangan ng Diyos sa ating buhay, ang lahat ay naging parang napaka-alwan ng pagdaloy. Ang dami niyo pong nakita na mga tao na naging instrumento at daluyan ng Diyos para ipadama niya ang kanyang presensya sa inyo. Na yung support group, ang halaga po talaga nun sa panahon ito, kaya po tayo din ay nagsikap na gumawa ng paraan kahit man lamang sa pamamagitan po nitong online faith sharing para ipadama po natin sa bawat isa na kahit na tayo ay nasa kani-kaniyang mga tahanan, hindi tayo totally magkakahiwalay sa larangan ng ating pananampalataya. Sapagkat nanay, ang pananampalataya natin ay nagtuturo hindi para maghiwalay. Ang pananampalataya natin ay palaging nagtuturo para umugnay. Pero saan tayo magiging magkakaugnay? Sa pag-ibig. Sapagkat kung saan mayroong pag-ibig, naroroon ang Diyos. No? Kaya nga kapag naunawaan natin sa pananampalataya natin, kapag nawawala na yung mahalagang bahagi ng pag-ibig, ano susunod dyan? Hiwalay na. No? Wala nang pakialaman. Wala nang connection. Pero tingnan niyo po, kapag pinag-aalab natin yung karanasan ng ating pag-ibig, kahit po kayo nandyan sa tahanan nyo, kahit po kami nandito sa seminaryo, kahit na tayo po nag-uusap ngayon through this social media, or this Facebook, or Messenger, o sa iba pang paraan, kahit sa text, kapag tinetext ko po kayo, nararamdaman nyo po, maaaring physically magkahiwalay, pero sa larangan ng ating iisang direksyon, magkakalapit tayo. No? Kaya po mahalaga yung support group. Sabi niyo po kanina, nung kayo nasa ospital, dumating din yung sa sitwasyon na parang gusto niyo sana makiugnay sa mga kasamahan niyo para humingi ng prayers, no? para tingin sa kanila na kailangan yung suporta nila sa panahon ito. Pero sa totoo lang po, dahil na rin sa inyong ipinaramdam na pagmamahal sa bawat isa sa amin, sa akin po bilang pari, sa inyong suporta, at gayon din sa ibang mga tao na nakasalamuhan ninyo at ginawa niyo ng mabuti, kahit na po hindi nyo nararamdaman physically na nandyan sa tabi nyo, pero alam po ninyo maraming nagdadasal sa inyo. Lalo na po yung mga nabigyan ninyo ng ating kaunting tulong, alalay, para po sa panahon ito ng pandemya na yung sila'y makadama na sila ay naalala, naramdaman natin yung pangangailangan nila, yung malasakit na ipinadama natin, yan po ang nagpaparamdam sa kanila na sa puntong ito, sila ay hindi hiwalay. Tayo ay hindi hiwalay. Ang pananampalataya natin ay nagtuturo para umugnay. No? Nay, sa punto pong ito na tayo ay nandito sa ganitong klaseng sitwasyon. Mula po sa karanasan nyo, napa-hospital po kayo, nagkasakit, pero ngayon po ay nasa proseso na ng unti-unting paggaling o recovery. At ngayon po ay talagang medyo naging mas ano pa yung usapin at yung ating kalagayan sa pagharap dito sa COVID-19, no? Talagang halos buong mundo na po ay apektado nitong virus na ito.
Nanay, ano po yung mga kwento na masasabi ninyo na ito, Father, dito po naranasan po yung Diyos, naramdaman ko siya, nakaagapay namin. Siyempre po nitong during this enhanced community quarantine. No? Pwede po kayo mag-share ng isang natatanging yung karanasan habang kayo nasa tahanan, kasama ang pamilya, sa larangan ng inyong pong pananampalataya sa Diyos. Sige po, Nanay. Sa totoo lang po, habang nandito kami sa aming pamamahay, 4 lang kami po sa bahay, pero nagkaroon kami ng bonding, happy bonding. Then, with the help of the Lord, ang pinapanood din namin halos, Father, hindi lang yung lahat balita kasi minsan nakakatakot, di ba? Ang ginawa po namin, may misa, naging misa kami, nanood kami ng mga online streaming na mass, live mass, tulad din sa inyo, online streaming ng journey nyo with pandemic na nananampalataya. Lahat pinanood ko po yun with together. Yung mga anak ko naman, kasi isang anak lang nandito, ako po, sila din, parang ang nangyari po, parang naging magkalapit talaga na kayo. Hindi yung tulad dati na labas-pasok, then tapos, yun, parang wala lang ganon ang nangyari. Then tapos ngayon, nagkaroon kami ng parang oneness sa pamamahay na ito. Lahat, naririnig namin kung ano yung isang reklamo sa bata, reklamo ng anak ko, or kung ano ba dapat gawin namin mag-asawa para lang kahit paano, nagkakaisa kami dito. Kasi hindi, mahirap naman lumabas po, Father, eh. Ang bumubuo sa amin ay yung pagmamahal sa isa't isa. Yun po, ang may share ko lang po sa inyo. Ayan, Nanay, tinan niyo po, kahit po kayo ngayon, nagiging malinaw po sa inyo na yung karanasan kapag binaling natin ang ating pansin sa Diyos, nagkakaroon ng pagbubuklod. Yung inyong pamilya, sabi niyo nga po, dati, syempre, dahil maraming pwedeng puntahan, maraming pinagkakaabalahan, pasok, labas sa bahay, kung minsan, na ngayon nga po, di ba, nung tayo ay hindi naman nasa quarantine period, ay minsan, through text na lang naman nagko-communicate yung kahit yung magkakapamilya. Yes, no? Nakaalis na, nagulat ka, mag-text na lang sa'yo, ma, nakaalis na ako, no? O tapos tugon yung nanay, ingat, God bless you, no? Hindi kagaya po noong mga dati nating yung mga tradisyonal na pagpapaalam na nagmamahal sa magulang. Tapos ang magulang ay personal niyang nasasabi, anak, mag-iingat ka at huwag ka naman pabayaan ng Panginoon. So ngayon po, nakikita natin, kapag talaga ang ating pansin, ang kamalayan natin, syempre po sa larangan ng pagharap sa mga bagay na ito patungkol sa COVID-19, syempre pagkakatiwala po natin yan sa mga dalubhasa sa virus, dalubhasa sa medisina. No? Pag sinabi nila na ito ang dapat nating gawin, iwasan para tayo makatulong, yun ang dapat nating gawin kasi yun ang makakabuti. At yun din syempre ang tinuturo ng ating pananampalataya para bumalik tayo sa isang kaisahan at magandang direksyon ng buhay. Pero sa kabilang mukha, abang tayo ay nakikinig sa kailangan ng social distancing, magsuot ng face mask, no? Iwasan yung mga gathering na malalaki, no? Tapos magpalakas ng ating mga immune system, kumain ng tama, matulog ng tama para huwag manghina at huwag mahawaan o magkaroon ng ganitong karamdaman. Habang tayo sumusunod doon, sa kabilang mukha ating ding binibigyan ng lakas ang ating pananampalataya, ang ating kaluluwa, of course. No? Sapagkat ang ating buhay, kapag tayo ay mayroong malalim na pagpapahalaga sa Diyos, nararamdaman natin, nagre-react din yung ating pagkatao sa isang positibong pananaw. At ang positibong pananaw ay nagdudulot ng lakas sa pagkatao ng isang tao. Yun bang alam niya may mangyayaring mabuti? Alam niya mayroong pag-asa? Alam niya na ang Diyos ay kasama niya at hindi siya nag-iisa? Kaya po, sana nanay sa ganitong experience, no, lagi niyo po itong babalikan. At hindi lang basta babalikan, kundi patuloy at patuloy niyo pong pagsikapan na ito pong karanasan ninyo bilang isang pamilya na nabubuklod ngayon, ay mapanatili at may pagpatuloy lalo pa sa mga susunod na araw kahit wala na ang COVID. No? Kahit wala na ang community quarantine na ating nararanasan. Nay, tingnan natin yung mga nakikilakbay sa atin, ha? At sisilipin natin yung kanilang mga mensahe. Yan.
So sa hapon pong ito, may mga nakikilakbay po sa atin. Nandiyan po si Kiel Guhit from San Isidro Labrador Parish sa Ligtong. Si Jenaline Heyuwer, magandang hapon po sa inyo. Si Ate Roda Manalili from Sita Italia. Gayun din si Ate Vicky Micarsos. No? Magandang hapon din po sa inyo at mag-iingat din po kayo palagi. Ate Roda Manalili, no? Mapagpalang hapon po, Padre. Happy Feast Day of the Divine Mercy. Happy Feast Day po. Nawa ay laging sumaatin ang biyaya ng awa at habag ng Panginoon. Kaya din po isa pong kasamahang seminarista, Christian Premista, kasama po natin, Ate Soriano from Rosario, Cavite, si Kuya Tony from Molino, Bacoor, Ate Ami Canonisado, magandang hapon po sa inyo Ate Ami, si Ate Julie Big na taga Villa Verde, magandang hapon po. Magandang hapon din Kuya Tony, si Ate Renila Pugay mula po sa Santa Isabel, sa Kawit, no? Mesa Senora de la Soledad de Portabaga Parish. No? Si Ate Cynthia Mangasi, isa din po sa aming mga lector at commentator dito po sa seminaryo. Si Ate Sakura, no? Ano ang pangalan ni Ate Sakura? No? Magandang hapon po, Father Andy, at sa ating lahat. Magandang hapon po sa inyo. At kasama din po natin, sabi po dito ni Ate Ruby, good afternoon po, Father Andy, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa Journey of Faith. No? Ate Maribel Castor from St. Michael Parish, magandang hapon po sa inyo. Si Dr. Arnett, no? Dr. Arnett, magandang hapon po. Ate Chanda Behok, Ate Angie Maramba, no? buti daw nakahabol siya. Opo, no? Salamat po sa inyong patuloy na pakikilakbay. Sa ating, ito pong isa sa mga directors ko, si Ross Layugan. Mag-ingat ka palagi, Ross, at patuloy mong ipahayag ang mabuting balita. Ate Ellen Esperida, no? Na kasalukuyan din po na naglilingkod sa simbahan dito po sa may St. James Parish. No? Gayun din po ay kasama din natin si Vince Caramillo, isa pong seminarista na ginagabayan ko din po in terms of spiritual direction. Si Ate Lirna Polido, no? Kasama din natin. Ate Christy Arienda. Si Ate Dina Tiagan, magandang hapon po, Father, at sa lahat. Magandang hapon po sa inyo. Donna Fulgencio Valeria. No? Donna, kamusta kayo? Ni Kuya Obet, ingat kayo palagi. Christina Almogel ng Prima Rosa. At syempre si Ate Ruby po, no? Sabi niya po, closeness within the family was felt during the pandemic. No? Kaya po, kahit na ganito na may nangyayari pong mga pagpapahayag ng ating limitasyon sa kasalukuyan, meron din naman pong nabubuong magagandang ugnayan lalo po sa mga tahanan. At sana po ay mapanatili natin ito kahit wala na po itong pandemya ang ating nararanasan. Balikan po natin si Nanay Lydia. Nanay Lydia, hingan ko po kayo ng inyong mga huling mensahe at mga salita na gusto niyo pong iwanan sa ating mga manonood para po sa gayon meron silang maging gabay sa atin pong pagninilay na ito sa pananampalataya. Sige po, Nanay. Opo. Mga kapatid, alisin po natin ang takot, mga pagngangamba, sumunod tayo sa mga sinasabi at pinatupad ng rulings ng gobyerno. Samahan natin ng pag-asa, pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Pati din pagmamahal sa kapwa. Ang lahat na ito ay malalagpasan natin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay. Peace be with you all. Salamat po, Nanay Lydia, at sana po sa inyo pong patuloy na pakikilakbay sa amin, sa mga pare, sa mga seminarista, at gayon din po sa ating parokya ay patuloy po tayo na magkaroon ng isang direksyon at hangarin at ito po ay yung maparangalan ang pangalan ng Diyos sa diwa ng ating pagsisikap ng paggawa, pagmamalasakit at pagdamay lalo tigit sa mga taong nangangailangan. Alam niyo po, ito po sila Nanay Lydia, simula pa po ng mga seminarista kami, ay ramdam na ramdam po namin yung suporta nila lalo na po sa ating seminaryo. No? Kaya po, sa bahagi ko bilang pari, ay napakalaking bagay po nito upang sa gayon maabot po natin, lalo na po yung mga kapatid nating nangangailangan sapagkat sa mga nagdaang araw po ay sinikap po natin na huwag mauwi lamang sa mga pagninilay ang ating pagtingin sa pandemyang ito. Di po ba, Nanay Lydia? Sabi nga po, kagaya po ng mga unang nagbahagi sa atin, nakukulangan tayo kapag wala tayong masyadong nagagawa.
Lalo na po Totoo kapag yun. kapag wala tayong nagagawa na sana'y magdudulot ng tulong, kabutihan sa mga taong nasa paligid natin. At salamat po sa Diyos kasi nung ako po ay nagninilay at nagdarasal kung paano po makakakilos dahil nga po sa limitado nating kalagayan ngayon, ay nakatulong ko po kayo, nakasama ko po kayo na Lydia at naabot po natin yung mga kapatid natin na nasa laylayan at sila ay nabahagi na natin ng tulong na mula din po sa kabutihan ng mga tao. Sabi nga po, hindi kakayanin ng isang tao ang pagkilos na ito. Ito ay laging sa diwa ng pagkakaisa, pagtutulungan, at pagbabahagi na. Kaya kahit na naging napakamapanghamon ng sitwasyon na ito, nagawa natin na maramdaman ang Kristong buhay sa piling natin. Mga kapatid, alin sama-samang tapusin itong ating bahagi na. Nanay Lydia, samahan niyo po ako sa panalangin bilang ating sama-samang pagdulog sa Panginoon sa biyayang ito na ipinagkaloob niya sa atin. Damhin po natin ang kapayapaan ng hapon na ito habang tayo po ay nakikisa sa inang simbahan sa bawat parokya sa pag-aalay ng panalangin sa mabathalang awa ng ating Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming mapagmahal, pinasasalamatan ka namin sa biyaya ng buhay na kaloob mo sa amin. Kalakip din ng buhay na ito ay ang mga katangi-tanging biyaya at grasya na aming kinakailangan para kami ay makapagpatuloy sa buhay na ito. Salamat din dahil patuloy mo kaming dinudulutan ng dahilan para mabuhay sa mundo. Sa tulong ng mga taong patuloy ding nagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Basbasan at pagpalain mo po itong aming programa. Isugo mo po sa amin palagi ang banal na Espiritu na siyang gagabay sa amin upang huwag lang mauwi ang lahat ng ito sa mga salita. Huwag lamang mauwi ang lahat ng ito sa mga magagandang mga pagninilay. Bagkus dumaloy ito sa puso ng bawat nakikinig, nakikilakbay, nanonood at sumasaksi. At mula sa karanasan ng pakikinig, panonood, pakikilakbay at pagsaksi ay gumawa ng mga konkretong pagkilos na may kalakip na pagmamahal at kabutihan. Salamat dahil patuloy mong ipinadarama ang iyong presensya. Naniniwala po kami na kasama ka namin palagi, lalo na sa ganitong mga sitwasyon na aming pinagdadaanan. At nawa po, basbasan at pagpalain mo po kami palagi. Gayon din ang mga tao na sumusubaybay at nakikilakbay sa programang ito. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo din. pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Nanay Lydia, maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta po sa inyong pamilya? Maraming salamat din po, Father Randy, sa malasakit niya sa amin, sa lahat ng mga Parisao, Erwin at Maguyod, sa lahat-lahat po. Maraming salamat. Dasal po tayo palagi, Nanay Lydia, ho? Opo. Sa inyo pong lahat, Salamat. sa inyo pong lahat na nakikilakbay sa amin, tatandaan po natin palagi, pinaghihiwalay man tayo ng sitwasyon, pinag-uugnay naman tayo ng Panginoon. Father Randy De Jesus po ang inyong kalakbay sa pananampalataya ngayong panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo na kung saan tayo po ay humaharap sa isang pandemya. God bless you all. Father. Bye-bye, Nay. Salamat po, ha.